Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakapakikinig ng unang parte ng istorya, ay inirekomenda ko po na pakinggan niyo muna ang simula ng ating kwento upang mas maintindihan ninyo ang istorya. Nasa description po ang link ng unang parte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ilang linggo ang nakalipas matapos ang gabi kung kailan nagsimula ang pangyayaring ito sa aking buhay, ay nagsimula na rin akong matakot, hindi lamang para sa aking sarili, kundi maging para sa aking mga mahal sa buhay. Ilang mga tao na ang aking nabiktima sa aming lugar, na nagdulot ng matinding pangamba at takot sa aking mga kapitbahay. Hindi naman nila iniisip na ako ang dahilan ng mga pagpatay, sapagkat matagal na akong naninirahan sa aming lugar. Aswang ang pumapatay dito sa atin. Nakita niyo ba kung paano halos naubos ang laman loob at buong katawan ni Telma? Halos buto na lang ang natira. Mabuti at itinira pa ang muka. Ilang mga kapitbahay na natin ang natagpo ang ganyan. Ang bulong sa amin ng aking katabi habang pinagmamasdan namin ang katawan na itinapon ko sa bakanting lote, may kalayuan sa aming bahay. Hindi naman ako sumagot. Patuloy ko lamang na tinignan ang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis sa bangkay ni Aling Telma na aking naging huling biktima. Hindi ko talaga gusto ang lasa ng mukha ng tao. At hindi ko din gusto na parang nakatingin sa akin ang aking biktima habang unti-unti ko siyang kinakain. Habang patuloy kong pinagmamasdan ang ginagawa ng mga pulis sa bangkay, ay nalalasahan ko pa sa aking bibig hanggang sa aking lalamunan ang masarap na lasa ng karne. Subalit sa kabila noon ay nakararamdam pa din ako ng takot. Hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari sa akin. Hindi ko alam kung mapipigilan ko pa ba ito. May mga pagkakataong pilit kong pinipigilan ang aking sarili na maghanap ng masarap na karne. Subalit mas nangingibabaw ang aking kagustuhan na muli iyong malasahan. At sa mga oras na ito, dahil sa mabangong amoy ng mga taong nakapalibot sa akin, ay muling hinahanap-hanap ng aking bibig ang lasa ng masarap na pagkain. Nanginginig akong umuwi ng aking bahay. Pagpasok ko ng pinto, ay pinahid ko agad ang laway na tumutulo mula sa aking bibig patungo sa aking dibdib. Marami akong nakasalubong na mapanggagalingan ng karne. Mga bata, matanda,
babae at lalaki. Subalit maaga pa at maraming makakakita. Kumakalam ang aking sikmura dahil sa gutom. Gutom na hindi mapapawi kahit na ako ay kumain. Napahiga ako sa aking sofa habang patuloy sa panginginig ang aking katawan at ang pangangatal ng aking bibig. Nakagat ko ang aking labi dahil sa hindi ko makontrol na paggalaw ng aking panga. Umagos ang dugo papasok sa aking bibig at talaga namang napakasarap ng lasa noon. Gusto ko nang sumigaw dahil sa matinding gutom. Hanggang sa mapaupo ako dahil sa aking narinig. May kumakatok sa aking pinto. Mabilis akong napatayo. Ang masarap na karnina ang tila lumalapit sa akin. Hindi ko ito maaaring pakawalan. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa pananabik na matikman ang kung sino man ang nasa likuran ng aking pinto. Muli siyang kumatok. Napagpasyahan ko na dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. At pag nasiguro ko na walang ibang tao sa paligid, ay hihilahin ko papasok ng bahay ang kung sino man ang kumakatok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng bahay. Nakita ko na nakatalikod siya. Nagsimula muling tumulo ang aking laway. Ngunit pilit ko iyong pinigilan. Mas binuksan ko pa ang pinto. Akma ko na siyang dadakmain nang biglang humarap ang babae. Napangiti siya nang makita ko. Kuya, dito muna ako sa iyo ha. Hanggang sa makalawa lang, may aasikasuhin lang ako na malapit dito. Okay lang ba? Ang tanong ng aking kapatid na si Marjorie. Para akong binuhusan ng tubig nang makita ko kung sino ang nasa aking harapan. Hindi ko alam sa aking sarili kung ano ang aking mararamdaman ng mga sandaling iyon. Pumasok na ang aking kapatid sa loob ng bahay at dumiretso sa ref upang kumuha ng tubig. Amoy na amoy ko ang mabangong karne na pumupuno ngayon sa loob ng aking bahay. Mas lalong nag-alboroto ang aking tiyan dahil sa gutom na aking nararamdaman. Kain tayo kuya. Ayan, may dala akong pagkain. Ang sabi niya sa akin habang kumukuha ng plato sa kusina. Tinignan ko ang kanyang dinala. Ngunit hindi ko iyon gusto. Iba ang gusto ng aking bibig. Pinipigilan ko ang aking mga paa. Ngunit patuloy itong humahakbang patungo sa kusina, kung saan naroroon ang aking kapatid na si Marjorie. Nakatalikod ang aking kapatid habang naguhugas ng kamay sa lababo. Ilang hakbang pa. Nakabuka na ang aking bibig. Nalalasahan ko na ang sarap ng sariwang karne na makapapawi ng aking gutom.
Subalit natauhan ako nang muling bumalik sa aking alaala na kapatid ko ang nasa aking harapan. Aalis muna ako. Ikaw na muna ang bahala dito. At mabilis akong tumakbo palabas ng pinto. Alam ko kung saan ako dapat magtungo. Ngunit hindi ko alam kung makikita ko ang aking pakay. Sa loob ng lumang mall ay sinuyod ko ang bawat sulok noon. Nagtanong-tanong sa mga taong nagtatrabaho kung nakita nila ang matandang lalaki na nag-aalok ng pagkain. Subalit kahit kanino sa kanila ay walang ideya kung sino ang aking tinutukoy. Sinadya kong magpaabot ng gabi hanggang sa malapit ng magsara ang mall. Nagbabaka sakali na muling hahanap ng mabibiktima ang matandang lalaki. Matagal akong nag-antay hanggang sa dumating na ang oras na dapat akong umalis. Subalit kahit anino ng matandang lalaki ay hindi ko nakita. Malapit na ako sa aming bahay nang makita ko ang isang lalaki na nakaupo sa harapan ng kanilang tahanan. Naroon pa din ang gutom na aking nararamdaman at mas tumindi pa ito ngayon. Kailangan kong makakain ng karne bago ako makauwi ng aming bahay. Hindi maaari na ang aking kapatid ang aking maging pagkain ngayong gabi. Mula sa kanyang likod ay sinunggaban ko ang lalaki. Agad kong kinagat ang kanyang liig upang hindi na siya makagawa pa ng kahit anong ingay. Ramdam ko ang pangingisay ng kanyang katawan at ang impit na boses mula sa kanyang lalamunan na aking kagat-kagat. Dinala ko ang masarap kong pagkain sa gilid ng kanilang bahay at doon ko siya sinimulang kainin. Matapos ang masarap kong hapunan, ay nagpasya na akong umuwi ng bahay. Siguradong tulog na ang aking kapatid. Nagpatago-tago ako sa dilim habang lumalapit sa aming bahay. Malayo pa ay natanaw ko ng bukas ang ilaw sa ibaba. Gising pa yata si Marjorie. Maingat kong binuksan ang gate at tumiretso sa gripo upang hugasan ang dugo na nagmula sa lalaki. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto. Nakita ko ang aking kapatid na nakaupo sa sofa sa sala. Pinunasan ko ang aking bibig upang masiguro na walang dugo sa aking mukha. Tuluyan ko nang binuksan ang pinto at humarap sa akin ang aking kapatid habang nakangiti. Nagtaka ako nang makita ko ang isang lalaki na nakaupo at nakatalikod sa akin. "Kuya, kanina ka pa inaantay ng bisita. Ang tagal mo namang umuwi." Ang sabi ng aking kapatid. Pinagmasdan ko ang nakatalikod na lalaki hanggang sa unti-unti siyang lumingon. Bumilis ang pintig ng aking puso
at nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Naroroon, kasama ng aking kapatid na babae, ang matandang lalaki na buong araw kong hinanap. Mabuti at pinapasok ako ng kapatid mo. Inalok niya ako ng pagkain. Pero sabi ko na hindi ako kumakain ng ganun. Tumayo siya at lumapit sa aking tabi. Binulungan ako. Iba kasing pagkain ang gusto ko. Sabay lingon sa aking kapatid na ngayon ay nakangiti na nakatingin sa amin. Ano ang mangyayari sa tagpong ito? Abangan natin ang huling parte ng ating kwento.